Total lang ginastos ko sa agency sa pag-process ng lahat-lahat ng mga papers ko is 75,000. Mga Megs, ako nga pala si Rosette, OFW dito sa Taiwan. Tara, samahan niyo ako sa journey ko here in Taiwan. So, hello mga Megs. So, ngayong araw ay gusto ko lang pasalamatan at i-shout out si Mami Shane Mata Sumayan. Ayan, so nag-comment po kasi siya sa aking video. Ayan, so bago yan mga Megs, kung hindi nyo pa napanood ang video ko na to, ilalagay ko na lang po yung link para mapanood po ninyo about sa aking journey papunta dito sa Taiwan. Ayan, so nagtanong kasi si Ma'am Shane, yung question ni Ma'am Shane, ano yung step by step pag-apply papuntang Taiwan as a caretaker, pagkano yung ginastos mo at gaano katagal bago makalis. Ayan. So, thank you so much Ma'am Shane sa inyong question. And so, actually, yung ano ko po kasi, step by step, i-explain ko po yan sa inyo. Gagawa po ako ng another video. And so, at least kahit paano, nakatulong po ako. Or I mean, may gusto din mag-apply punta dito sa Taiwan. At least, ready din siya. Ayan. So, hindi naman po ako magaling. And so, disclaimer lang po sa, syempre, hindi lang din naman ako yung nag-apply papuntang Taiwan, diba? So, I mean, based lang din naman po sa experience ko, yung explain ko. Ayan siya. So, kung sasagutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Shane dito sa kanya kung magkano yung ginastos ko. Actually, yung total lang ginastos ko sa agency, sa pag-process ng lahat-lahat ng mga papers ko is 75,000. Ayan. So, syempre, hindi pa dyan kasali yung aking mga allowance, mga food allowance. Ayan. So, mga process ko sa pagkuha ng mga ibang requirements. So, hindi pa dyan kasama. Ayan. So, then, yung tanong niya kung gaano ako katagal nakaalis. Ayan. So, 4 to 5 months bago ako nakaalis papuntang Taiwan. Ayun, so kasi nangyari kasi 1 month ako nag-antay sa flight ko kasi daw yung yung boss ko kasi is nasa ibang bansa pa. So kailangan antayin ko muna makauwi then bago ko mag-flight. Ayan. So kasi syempre, diba, pangit naman yan pagdating ko dito, dito yung boss ko. Ayan. So, thank you so much for watching. Ayan, kung andyan ka pa. And so, abangan ninyo mga Megs yung explanation ko sa step by step ko kung paano ako nakarating at ano yung mga requirements ko at ang mga ginawa ko. At least, di ba, nakapag-ready din kayo, may idea din kayo kapag gusto nyo rin mag-apply dito sa Taiwan, di ba? Actually, ngayon, sabi nila, may dumagdag daw sa requirements. So, hindi ko lang sure yun mga Megs ha, kasi yung explain ko, pero konti lang naman daw yung nadagdag, parang lang yung birth certificate ng mother mo, tsaka yung father mo. Ayan, so, parang yan lang din naman yung nadagdag. So, ayun na mga Megs, abangan yung aking next mini vlog about sa aking pag-apply dito sa Taiwan, dito sa aking journey sa Taiwan. Thank you so much for watching. Bye!